natin at isa sa pinakamasipag. Diba? Kasi talagang nai-inspire din ako sa tao na to. Ang sipag, halos hindi na matulog, no? Yung tipo pagka bago mo gising pa siya, bago matulog, gising pa rin siya. Pagka gising pa rin siya. Yeah, so, gumawa din yan, natin, aspirations natin. So, Nakapagsabayan nga. at syempre, papalakpak na yan yung ba? Yes! Palakpak natin ang pinapalapit na palakpak. Alam niyo ba yung Papasok ako, kasi pa. Yes! Siniyasa ko ng pamayaman na palakpak. Sumama natin, tapos tatayo tayo. Okay ba? Yes! Sumama natin, tapos tatayo tayo. Yes! Pakinggan natin ang isang training director ng First Class, Victor Sari Mara! Bakit mas makakita mo sa akin? Di ba nakakulong yan? Nakita niya sa stage. Kumukha pa ng movie yun. Makakakulong tayo bumuli din. Bang review. Bang review. Asa naman yung iba? Wow! Okay. Kasi may maganda po tayong i-share sa inyo bago tayo mag-recognition part, no? So, may konti na tayo. Words in empowerment and of course, yung konti na lang. Kasi tayo po ay bilang yung training director, mag-impart po tayo ng konti insights po na makakatulong sa ating lahat para tayo magtuloy-tuloy yung momentum natin sa ginagawa natin 90 days series mastery. Lahat po dito ay nasa 90 day? Yes! Meron bang hindi, pero okay lang yun. Anyway, so, pero meron po tayo dito na, baka may naligaw na hindi pa member. Pero bang dito, para mawala na natin. Lahat po, officially member natin. Ano po? Ayan. Meron ka, kasali lang ngayon. Yeah! Wow! Para mawala lang po. Yahoo! Woo! Yahoo! Punta ba Rizal? Nice. Madami na tayo, no? Ayan. So, alam niyo po, especially mga ganitong event natin, nagsasama-sama tayo kalalayo, di ba? Saan yung pinakalayo? Kung ano ba kaya? Yes. Ipugaw! Grabe. Asan yung mga ibro? Ipugaw ka? Nalulupit na ngayon, ano mo? Ayan, naparapan mga Yes! North and South, nandito po, di ba? Ayan, okay, so, ready na ba tayo? Ready na tayo? Wala, hindi sila ready. Ay, kasi yung aking palulas. Ay, gagamitin ko sa kanto to eh. Pero, okay lang ba kayo na dito? Kita ba naman? Dito, dito kita dyan, no? Dapat nakarap ka. Sige ron, nandiyan pa eh. Hindi lang, eh. Sige, ganito na lang. Sige ba? Sige, para hindi mabasa dito. Pagsusulat kasi ah. Sige pa para mabasa. Yahoo! Okay. Mag-share kasi tayo ng tatlo lang naman. Tatlong powerful words na i-share natin na bibigay sa atin ng magandang baka kung meron pa kayong nasa labas, pwede nyo pasukin para makasama dito. Okay? Lagyan ka apakan doon para kahit isagad na gano'n. By the way, tayo din po ay makapanood ng recorded. No? Tayo po ay sa ating channel na Cartoon Press ko ano ba? yung YouTube channel ko po. Almost 1,000 videos na yun. Sino yung nakasubscribe sa ating channel? Sa aming ito, sa YouTube channel natin. So anyway, ito tayo si-share ko sa inyo. Okay? Na anong company meron tayo yun? First Class International. So, mag-share ko ng tatlong powerful words about First Class International. Okay? Kasi marami po sa amin dito, undoubtedly, na talaga kung masasabi natin na wala para sa kanila yung salita. Meron ba kayong
kilala, yung nasa FCI na, pero ramdam nyo na, wala pa yung focus na talaga na. Pag sinabing focus, 100% ba? Or 1% lang? Or 50% lang? Basta joy lang, ba? Pag sinabing focus po, dapat 100%. It equals to your faith. Hindi ka pwede na yung faith mo 99% lang. Hindi po faith ang tawag doon. Nag-gets niya? Yes. Thank you. Alright, so basically guys, alam niyo ba na sa first class international business po natin, it requires your focus for you to become successful. Tama ba? Ang iba natin ito? Yes. Okay. Amen. So, ang meaning kasi niyan, follow one company until you become successful. Okay lang ba one company? Yes, tatlo lang yung sumagot eh. Ulit yung sagot na okay lang ba guys, na yung MLM company natin ay isa lang? Yes. 1, 2, 3, go. Yes. Kapag yung yes mo, maaabot doon sa kabilang yung mga ibang company sa paligid. Okay lang ba? Yes. Yung yes mo, yung aabot doon sa company. Alright? Bibigyan natin yung malakas sa ating yes. Okay, 1, 2, 3, go! Yes. Yan. Kasi importante guys na huwag kayo pahingan muna. May nabalita ka ng top 1, tapos 10 yung company. 5 yung company yung sabay-sabay. Wala na tayong balita na sobrang superstar. Sa mga bumong-bumong na naging top earners, tapos maraming dalang company. Tama? Sa may mga asawa Hindi ko dito. makita to. Ano talaga dito? Valid Sa association. may mga asawa sa may mga juwa. Valid until February 21. Ano gusto mo? Kapag ako pagka-assistant director na. Isa? O Kunti na lang. Apat asawa, tatlong asawa, dalawang asawa. Isa lang. Okay lang ba maging loyal tayo? Yes. Okay? Guys, ganito. Hindi naman natin may iwasan na ikaw mismo na nandito na nakikita ka. Ako kasi nakikita din ako. Nakita ko tapos pag nakita niyo pala, may mga alangas na kapay. Tapos sabi ko, hindi lang may-ari. Siyempre, nasa side of respect, makikinig ka din. At ang side of respect, hindi ka makipag-debate sa kundi, hindi mo makapagtalo sa kundi, tama? So, maging ano ka lang, tahimik ka lang. So, tingnan mo lang kung paano yung offer nila. Pero, if you know to yourself that you are already in the first class, ano bang sunod sa first class? Second class. Second class. May hindi pa ba sa first class? Okay na? Yan! Kalakaan nyo ang first class. Kumbaga, first class, tayo na yung nasa number 1. Yun! Ngayon ganito yan. Siguro yung iba medyo nagdududa. First class tayo biglang magandang kumpanya. Tapos, meron ka negative thoughts na yung office natin, hindi pa ganun kalaki. Samantalang yung ibang mga bagong company, lalo yung lang sa office natin, hindi yan. So, nagkakaroon na kayo ng upakso, di ba? Parang gano'n. Kaya guys, tandaan nyo ito. Lahat ng mga, kumbaga, big results nag-start ka sa humble beginning katulad natin. Napakasarap natin lahat, tayo mismo, nakaranas ng small steps pa lang tayo, na nag-uumpisa pa lang tayo, na nandito tayo sa office natin, na ang liit pa lang natin, na nagsisisipan tayo dito, tama? Pero time will come. Na-imagine, di ba? Yes! Na yung ganitong space sa grupo mo lang to. Na-imagine, di ba? May signal ko. Diba? Kasi ngayon, parang office sa company ko di ba? Na-imagine mo ba, may ganito kang seminar room, may sarili kang opisina, tapos grupo mo lang. Ganito na grupo sa guys kung malaking kumpanya. So I want you to imagine yung possibilities na pwede mangyari sa iyo kapag pinokos mo ko ang ating company. Yun. Okay lang ba? Yes. And then, ganito yan. Okay? Pag may na-encounter ka, na ikaw ay sa pinag-inakindap ka sa ibang company. Okay? Number 1 rule, huwag ka makipagtalo sa kanila. Kasi hindi ka mananalo. Kaya gano'ng maganda ang company mo,
tapos makikipagtalo sila, ay close-minded yan po yan para mapakinggan yung side mo, tama ba? Kasi syempre, pag nalaman nila yung company nila, di ba? Kahit yung company nila, sabihin natin, kung tayo top 1 sa pagkagandaan ng company, para ng Complan, at pagkagandaan ng product, kahit sila ay mga sa top 50 o top 100, ang feeling ko number 1 sila. So hindi po kailangan kapagtalo sa kanila, tama po ba? Let the people realize na ang company natin, ang talagang totoong pinakamaganda. Yes. Okay? Hindi natin kailangan makipagtalo dun sa mga hindi pa naniniwala. Pero ang pinaka-importante, yung unang tao maniwala dapat, ikaw muna. Ikaw muna yung tinatawag natin, sold out ka na ba? Ang tanong, sold out ka ba? Yes! Sure ha? Sure. Sure ay! Ha? So kailangan po, focus ka lang muna sa isang company. Eh kung paano mo si mentor, meron ako ano may products kasi ako binibili doon sa isang guys, ganito yan. Kung may product ka, nabibili sa ibang company, wala mo problema maging, alam niyo, alam yung toothpaste, yung sabon, eh wala pa tayo doon dito, tapos binibili mo, herbal lang ganyan, wala pa problema doon. Basta, ang gagawin mong negosyo, focus mo na ipinopromote mo yung ating company. Yes! Woo! Just be a consumer sa iba na wala ka sa idol yun. Wala problema doon. Pero ang iyong buwang bibig na pinopromote, okay, na company, na business, tama sa akin. Yes! Okay po ba yan? Yes! So, tayo, mga leaders na tayo, ha? Leadership is all about influence. Kapag tayo yung leader, nakikita ng mga downers natin na tayo mismo walang focus, ano mangyari? Ganun din sila. Kaya. Tama? Eh, kiniklik natin tayo, naniniwala tayo na tayo yung pinakamagandang kumpanya, pinakamagandang company, pinakamagandang bar natin. Tapos wala tayo, hindi tayo kitaan ng focus na talagang ito yung mega sinusuporta natin, tama ba? So, kailangan po, 100% yung focus mo dito. Okay? Next tayo, letter C. Ano yung letter C natin? Hulaan nyo. Commitment. Ha? Commitment. Wow! Kaya-apply na. Okay, letter C is? Commitment tayo. Commission. Pag focus, may komisyon. Okay guys, ha? Commitment muna bago komisyon. Yung iba gusto kong mag-komisyon lang, bago commitment. Pinapalit ng training, di makapunta. Pinapalit ng meeting, di makapunta. Pero gusto na Tumutulog daw. Diba? Pero commitment, wala. Tama, komisyon doon ang nangyayari. Hindi, wala naman. Baka may napipindot lang. Yung bahing clicker. Yung microphone yan. Diba? So guys, ito, alam niyo na kung pwede sabihin ng commitment, tama ba? Alo ba? Pag sinabing committed ka, i-apply mo yung tinatawag na Commitment. wita. Before commission. Whatever it takes, attitude. Ano ba ta? Okay. So, luwag yung boses. Okay ba? So guys, gano'n, commitment muna tayo. Focus, isang asawa muna. Kaya ka di ba siya sabi na, asawahin mo. May DJ tayo doon. Pero kasi ganun sinasabi sa networking business na kailangan daw asawahin mo. Asawahin mo yung company, asawahin mo yung product, yung Complan, yung apply. Ibig sabihin lang ng asawahin. Sawayan yung offline. Kasi yung iba literal na asawa eh. Kasi yung isa asawahin daw. Hindi na asawa talaga. Yahoo! Ibig sabihin guys to gano'n, yung parang, di ba pag yung asawa mo, ayan. Yahoo! Alam ka, magsa 6 o'clock na. Alam mo ba yung sumpa ako? Pag 6 o'clock na, naging samantala ako.
Diba? Nagka-transform ako pag 6 o'clock naging isa pa. May ano, tanong Jude, meron tayong mic na gano'n na hindi dudugtong dun sa ano. Isang asawa lang muna? Yes! Yung mag-commit ka sa asawa mo? Yes! Guys, ganito. Bakit po sa pag kinakasal, publicly po ay nagbabaw yung mag-asawa, diba? Tapos publicly. Kasi ang isang pinapakita kasi doon, yung parang nagde-declare kayo ng inyong commitment sa public. Pero above all, nagde-declare ka ng commitment sa taas. Kasi lahat ng ginagawa natin, nakikita po niya, tama ba? Yes. So, ibig po sabihin, kaya di ba may mga training po tayo na when it comes to commitment, mag-commit ka po din kay Lord. Amen po ba? Yes! Kumbaga parang gagawin mo to at maganda yung hangarin mo. Kumbaga magandang purpose mo ba? Hindi mo to gagawin para maghiganti. Maghiganti ako sa tawang nang-aapi sa akin. Wala sa sulat na. Eh, saksak mo nga. Sabi sa inyo eh. 6 o'clock na eh. May oras. Wala, sige, wala, mamaya pa. Check. Wala pa, sige. May share ko dun sa inyo na verse, no? Okay. Nakalagay po doon, when it comes to commitment, Proverbs 16:3. Pwede yung sulat? Proverbs 16:3. Sabi po dyan, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your hands. So baka parang isama mo si Lord sa gagawin mo. Okay po ba yun? Para, di ba kasi pagkakampi mo yung taas eh, no? Para kahit pa along the way, may mga nagkakaroon ka ng mga obstacles along the way, mga pagsubok ba? Kasi nga, hindi naman talaga smooth sailing eh. Ang daan po natin patungo sa tagumpay ay siya po ay ganito. Sino lang po nakarating ng Baguio? Nandito ka sa Cubao. Ito yung Baguio. Ano ang daan papunta ng Baguio? Straight ba o ganyan? Ha? Para sa iyo, alin ang gusto mong daanan dyan? Straight or zigzag? Kung ikaw yung masusunod, anong gusto mong daanan? That's normal. It's okay. Na ang sagot nyo ay straight. Kasi sa human nature tayo po lahat, ang gusto natin madali, easy. But in reality, ang talagang journey po natin is zigzag road. At alam niyo po ba yung sabihin yan? Ano mo ito ha? Pangalan mo na tayo. Sino yung bagong member, ma'am? Ano pangalan mo? Julie. Julie. Ma'am, hiramin ko ha. Ibalik ko rin mamaya. Si Ma'am Julie po ito. As in Julie. Ayan, ayan. Julie. Ano ba si Ma'am Julie yan? Imagine. Julie. Okay. Ito si Madam Julie. Papunta siya ng Baguio. Anong gusto niyo rin bang daanan, ma'am? Yung straight or zigzag? Kung kayo papiliin. Gusto mo rin ng straight, no? Yung parang madali lang. Or zigzag ang gusto mo. Sino kaya dito yung zigzag? Sa'yo, ma'am, zigzag ka. Sino dito yung namili kanina ng straight? Si Kajoy. Straight. Sa tayo po, human nature, gusto natin madali. Tama ba? So majority sa atin, ipili natin yung straight line. Kasi gusto natin yun eh. Easy lang. Walang kahirap-hirap. Pero in reality, ito po talaga dadaanan natin. Ang tawag po dyan, ups, down. Alam niyo ba, pag ikaw ay nasugod sa hospital, sa emergency, meron doon, ano yun? Ang tawag doon? Lifeline ba tawag doon? Lifeline. Lifeline? Sa lifeline po,
Kapag nag-straight, ano yung sabihin? Okay. Ano yung sabihin pag straight? Donkey. Pag ganito, ano yung sabihin? Sino kayo gusto ng straight? Ayaw na. Ayaw na sa straight. Laban na lang, dito na. Laban na tayo. So you have to accept the fact na ang buhay po natin, ito talaga to. Kasi kung gusto mong madali lang, patay ka na talaga. There's a lot of people, they're walking dead. Alam mo ba maraming tao, parang naglalakad silang patay sila? Ano yung ibig sabihin ng patay sila? Check. Yan. Guys, there are only two important days, araw, sa buhay ng tao na dapat i-celebrate niya. Alam niyo po ang pinakaunang at pinaka-famous na sineselebrate ng tao? Birthday. Tapos death anniversary. Walang birthday, tapos death day. Napatay na sa kanya, hey! Guys, ganito. Pag birthday, sineselebrate, tama? Because ipinanganak, no? Ikaw, nabuhay ka sa mundong ito. Pero alam mo ba, maraming tao hindi alam. Check. Okay na ba yan? Yeah, maraming tao hindi alam yung tinatawag natin the second important day in your life. Yung nalaman mo, why? Bakit ka pinanganak? Ang tawag doon, purpose. What is the purpose of your life? Ikaw ba'y pinanganak? Para mamuhay, maghirap habang buhay hanggang sa hintay mo na ang kamatayan mo? Or ikaw ba ay pinanganak at mag-iiwan ka ng marka? Magandang legacy sa mundong ito. Tama? So, yan na. You have to realize this. Alas sa time. ista, bro. Dapat ma-realize mo. Ay, kaya pala yun. You're here because God found you. Okay? Kumbaga, for so many are called, but few are chosen. You are the chosen ones na mag-fulfill mo yung purpose mo, kaya ka nandito ngayon sa FCI. Tama ba? Yes. Thank you. Okay lang ba? Na at your very age right now, kung ano ba edad mo ngayon, okay lang ba na ma-realize mo na, Lord, thank you, alam ko ng purpose ko. Lord, thank you. Sige, hawak sa iyong dibdib, sa iyong heart. Hawak sa iyong puso, ha? Hindi puso ng katabi. Puso down. Sabi mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. I found my purpose. I found my purpose. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nasa FCI ako. Nasa FCI ako. Ano pa ba? Lahat tayo may common purpose tayo bakit tayo dinala ni Lord dito. Okay? At ang common purpose natin na yan, magkaroon ng magandang significant yung buhay mo sa lahat ng tao. Na dahil sa iyo, mayroong ito, nawala na ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Dahil sa iyo, yung akala niya hindi na siya aasenso o masenso, na-invite mo dito, tama? Yung wala ng pag-asa, nagagaling pa sa sakit niya, dito nagkaroon ng pag-asa. Nag-gets yung gano'n? You're giving hope to people. You're the channel of blessings, tama? Yes. Okay, so you have to commit. Magkaroon ka ng commitment. Okay? Commit. Okay na ba commit to the Lord? Yung ginagawa mo? Yes. Okay na ba mag-commit ka sa company? Yes. Okay? Okay na ba mag-commit ka rin kila upline? Yes. Okay na mag-commit ka sa team natin? Yes. Okay na mag-commit ka sa iyong deepest why? Yes. At okay na ba mag-commit ka sa sarili mo? Yes. Anong commitment na huwag ka mag-give up? Yes. Okay lang ba? You have to commit to yourself na hindi ka papayag na ikaw ay may give up. Kasi nga, in our business, there are only yung mga quitters. Hindi failures tawag doon. Ang nag-fail lang sa ganitong business yung mga nag-quit. Tama? So
So again, letter C ay commitment. Okay, letter I, ano po yung letter I? Incentives. Mga pinipilo tayo, mga mukhang. Nagpapakatotoo lang. Buti na para balik sa dito, diba? So, letter I natin. Yun nga po yung integrity. Okay? Pasensya na kayo, ang sulat ko ha. Ay talaga napakapangit. Kasi sabi ng nanay ko, Sam, okay lang, napangit sulat mo, kabalik na rin yung itsura mo. Tapos si Madam, ang ganda-ganda ng sulat ni Madam, pinapangit tuloy. Ang ganda na ng sulat, pinapangit tuloy. Naging doktor talaga yan. So integrity, ano ibig sabihin niya guys, ganito yan. Dahil tayo po, nandito tayo sa may pinakamagandang produkto, pinakamagandang complan, hindi mo na kailangan na exaggerate. Yeah. Ano ibig sabihin ng exaggeration? Yung nag-hype ka pa. Yung OA pa. Tama ba? Ang lupit po ng barley namin, nakakabuhay ng patay! Meron po kami testimony, 2 araw na nakaratay. Buti po, hindi pa na-ibalsa po, pero nung pinailaw ng barley, bumangon po na buhay. Buhay ba yun? Nakalimutan magbayad ng kuryente. Tama ba? Ang lupit doon. Baliw mo sa barley natin, pati buhay mo na. Huwag mo nang exaggerate, okay lang ba yun? Yes! Actually po, sino nakapanood sa inyo ng video ko na yung Google search? Na sinerch ko sa Google, sa hindi nakakaintindi ng Google, sa Bisaya ba? Google ba? Google ba? Sa Bisaya, Google. Sa Tagalog, Google ba? Google. Napanood nyo ba yun? Yung search, nag-search ako ng kilala ni Google po ang Vita Extracted Barley. Vita Extracted Barley versus yung barley grass powder. Makikita ko yung sagot. Every time na magsa-search ka po, iba-iba din yung sagot ni Google po. Pero, very common yung sagot niya na talagang mas powerful, mas potent, mas effective po yung extracted. Sarap po natin. Meron ako isang member kasi na ano, hindi pa member, naging customer. Sobrang negative siya. Ano ibig sabihin? Hindi effective yung Salveo, yung Sante at Amazing. Ganun talaga yung nag-comment pa doon sa post ko. Sabi ko, sir, wala po ko sinabi sa video ko na hindi sila effective. Yung, di ba yung video ko na ano, tapos actually binalikan ko nga ulit eh. Nasabi pa ako hindi sila effective. Kasi nga, yung realization ba, na yung isang sachet pala natin, para na siyang katumbas ng 2 box. 20 times more potent po yung barley natin. Grabe no? So integrity guys, huwag mo na siyang, kumbaga sana, kung ano yung facts, okay, ng mighty barley natin. Okay po? Yung importante dito, alam mo yung uniqueness ng product natin. Bakit mas maganda yung extracted versus sa iba? Dapat doon ka nababaliw. And so, kapag may makakausap ka po, kailangan, nandun yung compassion mo na tulungan sila. At hindi yung para makipagtalo ka sa kanila. Kung parang i-share mo yung realization mo para makarelate sila. At hindi yung sasabihin mo na, okay, ininom mo na yan. Hindi ganun tayo ha. Baka grabe yung kaloyan dun sa party niya, tapos gano'n mo, mag-aaway kayo, tapos hindi mo po mapasali yun. Ang i-share mo po your own story, yung realization mo, alam mo ba siya, dati sa talaga akong barley user. Kaya alam mo natin ko yung extracted, iba talaga siya. Amor. Ramdam mo talaga, iba. Kaya sisumot eh. 6 na! Iba talaga siya, sister. Okay? Kailangan ganun na experience. Okay, so again, integrity, ibig sabihin guys, na hindi mo kailangan exaggerate yung product, yung content po natin, yung company natin. Okay, para lang makarecruit, no? O kaya naman, yung mga hype ka na nagpa-picture ka sa kotse, tapos sinasabi mo, kiniklik mo, kotse mo na yun, yung mga ganun. Tapos check-in ang apply mo, malaki, tapos sinasabi mo, check-in mo yun, tinabunan mo lang yung pangalan, o kaya binago mo. Hindi natin kailangan gawin yung gano'n guys. Okay lang ba? Yes!
Na tayo po, pakisulat mo, fake it. Fake it. Pero fake. Fake it Until. till you Make it. make it. Huwag mong palitan yung fake ng salitang fake. Hindi mo kailangan mameke ng resulta. Alam mo yun, kasi God knows everything. Kaya diba, you commit to the Lord. So hindi mo kailangan pumeke. Bito, ikaw baliw na baliw ka sa for the win, tama ba? Tapos yung prospect mo, hanapan ka ng resulta. Baliw na baliw ka sa for the win. Ikaw, nag-for the win ka na ba? Eh, alam mo naman sa akin, hindi ka pa nag-for the win. Ano sabi mo? Basta malupit na. Baka kasi ang sabihin mo, syempre naman, nag-for the win ako. Mali. Tama ba? Eh, hindi ka pa naman talaga. Tapos ang mga lupit doon, hahanapan. Sige nga, patigil ang dashboard mo. And then, technical error. Yung website kasi, ano eh, nagkahilan ka pa. Walang signal, mahina yung internet. Tama ba? At ang hirap kasi, di ba? Bakit totoo lang? Hindi pa ako nag-for the win, pero ikaw yung pang-apat ko. Yun! Yun! So, mali ka, in-code ka na ngayon, makita mo, meron ako for the win. Gets ya? So, hindi mo kailangan mga ano talaga. Just be truthful lang. Okay? Okay tayo doon ha? Yes! So again, first class, focus. Isa lang please. Okay? Isa lang ha. Tatawin natin ang first class. Ang ganda ng timing natin, painiling tayo lahat na nandito. Pasabugin natin ito. Imagine mo, 100% energy natin. Wala tayong ibang iniisip, wala tayong ibang ginagawa, kundi first class lang. You know. Imagine mo yung ano, yung magiging result niya. Kaya mamaya, i-recognize mo mamaya yung mga achievers natin, no? Yes! Ayan, sige, palapakan. Then of course, commitment. Let's go. Okay? Wait up ha, whatever it takes. Pag sinabi kasi whatever it takes, ito yung ganito. Minsan kasi may offline ka, tapos biglang nawala, parang doon ka na nakatingin, sumasali ka dahil sa offline. Ang mindset mo dito is 001 ka. Ikaw pa baba. Wala ka nang pakialam kung ano mangyari sa taas mo. Kung halimbawa yung nag-invite sa'yo, siya yung nag-invite sa'yo, tapos siya yung nawala. Nangyayari ba yan? Yes. Yes. Tapos dahil nawala siya, ikaw mawala na rin. Tandaan mo po, na instrumento lang ng Diyos yung mga taong nagdala sa'yo dito. Instrumento yun. Kaya mapapakal nyo. Pero hindi ibig sabihin na nawala na sila, ikaw naman, madi-discourage ka na. Tama? Tapos ang iisipin mo, nawala na yung concentration mo dito dahil nakikita mo na may ibang ginagawa na yung nag-invite sa'yo. Tama ba? Guys, ganito yan. Ako ang paniniwala ko ha, yung mga taong sumali sa first class at umalis for whatever reason, hindi po talaga nila 100% naunawaan, na-internalize ang Yes. ganda po ng first class. Tama. Tama? Kasi kung naunawaan mo, na-internalize mo ang ganda na to, tapos ang laban. Yes! Okay? So again, first class, focus, commitment, and integrity. Okay? At dahil dyan, babalik natin sa ating malupit na host yung mic. Yahoo! Yahoo!